And yung mga potential and challenges, ito guys, this is potential kasi mamamanifest nyo kung ano yung gusto nyo. Kaya importante talaga, ang starting point kasi mga kapigsi is to identify what you want, no? Ibig sabihin, kailangan alam mo kung ano yung gusto mo. Kasi pag nalilito ka, hindi ka sigurado, mahirapan kang mag-manifest mga kapigsi dahil pabago-bago yung isip nyo, no? May chance kasi na pabago-bago yung isip. Pero kapag decided na kayo, alam nyo na yung gagawin nyo, kumbaga, guys, doon na magkakaroon ng movement, doon na magkakaroon ng movement sa mga manifestation nyo mga kapiksi. So, hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is story mo ba to? Ito isang timeless reading mga kapisi para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, and future energy mga kapiksi, mga suggested approach, and yung potential future ng energy nyo. So, shuffle natin to guys. Unahin pala natin to. Ito yung mga angel messages para sa inyo mga kapigsi. So, ito guys, no, peace, kapayapaan, i-main nyo na agad to sa comment section mga kapigsi. Ibig sabihin, for some of you, very kalmado yung energy nyo guys. Nagkakaroon kayo ng peace of mind, katahimikan mga kapigsi, no? So, this is a blessing mga kapigsi kasi sa gulo ng mundo ngayon, sa gulo ng buhay, hindi kayo masyadong affected kasi very kalmado yung energy nyo. Okay? So, i-main nyo na tong mga peace na yan, peace of mind sa comment section. Ito naman guys, ibig sabihin nito paulit-ulit, no? Round and round, paulit-ulit. So, merong isang tao, bagay, sitwasyon na paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo kasi paulit-ulit din siyang nasa isip nyo mga kapigsi. So, hanggang hindi nyo tinitigilan yung kaiisip niyan, hanggang hindi napuputol yung pattern of thoughts, nandun lang siya. Mag-i-spiral lang. Kung mapapansin nyo, spiral. Okay? So, ang pinakamagandang gawin dito is putulin yung pattern of thoughts. Kung nega, no? Kung positive naman, okay lang yan. Siyempre, gusto natin yan. Positive palagi. Pero kung nag-i-spiral kayo sa nega, guys, doon kailangan yung putulin yung pattern of thoughts. Ibaling nyo yung isip nyo sa ibang tao, bagay, sitwasyon. Okay? Mag-meditate kayo kung kinakailangan para matapos itong mga negative na thinking nyo mga kapigsi. Okay? Alright. And then for some of you naman, maaaring may mga tanong kayo, no? May mga tanong na hinahanapan ng sagot mga kapigsi. So, pwedeng naguguluhan kayo or something. So, okay lang yan guys, no? Hanggang sa just keep on looking for answers. Sabi nga, ask and you shall find, or seek and you shall find. So, hanggang sa makita nyo yung tamang sagot sa mga tanong nyo, okay lang yan, guys. Okay? So, comment down below if naka-resonate kayo sa mga mensahe. Shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Aquarius. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna guys yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto magabay ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, reverse breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet guys, sa Venturing siya kasi ito rin yung recommended ko. May makita kayong link sa description box.
So, Aquarius ka and represent ng King of Swords ko. Ano lang yung makaresonate sa inyo, guys. Take that message. Where you are right now, mga kapiksi, meron kayong pagdidesisyonan, no? Or pinag-iisipan na desisyon pagdating sa kaperahan, sa pinagkakakitaan, mga kapiksi. So, parang tinitimbang nyo mabuti yung sitwasyon. Kunwari, gusto nyo mag-resign. Tinitimbang nyo kung magre-resign ba kayo or mag-stay kayo sa company, yung mga ganon. Tinitimbang nyo kung same company pa rin ba or lilipat na kayo ng ibang company, o tinitimbang nyo kung trabaho pa rin ba or negosyo na, yung mga ganon, guys, no? Pero this is about money, trabaho, negosyo, anything na may kinalaman sa kaperahan. So tinitimbang nyo pa yung mga sitwasyon as of now, mga kapiksi. And yung mga potential and challenges, ito guys, this is potential kasi mamamanifest nyo kung ano yung gusto nyo. Kaya importante talaga, ang starting point kasi, mga kapiksi, is to identify what you want, no? Ibig sabihin, kailangan alam mo kung ano yung gusto mo. Kasi pag nalilito ka, hindi ka sigurado, mahirapan kang mag-manifest, mga kapiksi, dahil pabago-bago yung isip nyo, no? May chance kasi na pabago-bago yung isip. Pero, kapag decided na kayo, alam nyo na yung gagawin nyo, kumbaga, guys, doon na magkakaroon ng movement, doon na magkakaroon ng movement sa mga manifestation nyo, mga kapiksi. So, first step, guys, is to identify what you want, mga kapiksi. And kapag alam nyo na, focus your attention doon sa bagay na gusto nyo para mag-manifest siya sa'yo, okay? And you will hit your mark, no? What you need to focus on, ito yung focus nyo, kung ano yung gusto nyo. Kasi kapag alam nyo na yung gusto nyo, sabi ko nga kanina, di ba, guys? Identify what you want. Kapag alam nyo na yung gusto nyo, mahihit nyo na yung target kasi mafo-focus na yung attention nyo doon. So, magmamanifest ko ano yung gusto nyo, guys. Kaya dapat talaga stay focused lang kayo sa mga goals nyo, mga kapiksi, okay? Pero again, dapat alam nyo kung ano yung gusto nyo, ha? Okay. And in your recent past, mga kapiksi, ito guys, yung recent past nyo, no, parang antay kayo ng antay. Hindi nyo alam kung ano inaantay nyo, or parang dumating na kayo sa point na nag-aantay na pala kayo sa wala. No, minsan ganun no, parang ang tagal-tagal yung nag-aantay, yung pala wala kayong inaantay, mga kapiksi. So, parang I'm sensing na na-experience nyo yun in the past, kaya parang ngayon gusto nyo magkaroon ng pagbabago, gusto nyo parang magsapalaran, gusto nyo ilagay sa kamay nyo yung inyong kapalaran, yung inyong destiny, mga kapiksi. And yung greatest strength nyo naman, guys, no, for some of you, mahaba ang pasensya nyo, yun yung greatest strength nyo, mga kapiksi. Kaya nga siguro antay kayo ng antay sa wala, no? Hindi kayo nagmamadali. So yun yung isa sa mga greatest strength nyo, na to the point na parang sometimes nagiging stubborn na kayo into something na kahit na hindi kayo makita ng resulta, okay lang, mahaba ang pasensya nyo. So that's one of your greatest strength, mga kapiksi. And in the near future naman, guys, eto may taong tutulong sa inyo from the past, no? From the past, mga kapiksi. So pwedeng dati nyong kakilala, dati nyong kaibigan, dati nyong kaeskwela, dati nyong kababata, whomever, guys. Pero itong person na to, parang malaki yung ambag niya sa'yo or contribution niya sa'yo in such a way na pwede siyang magbigay ng advice or magbigay ng karunungan or kaalaman or support din sa inyo if ever na kailangan nyo, mga kapiksi. So, meron tutulong sa'yo from the past, guys, okay? And suggested approach, guys, ito dahan-dahan lang, huwag kayong magmadali as long as kung ano yung napili mong choice sa buhay mo, kasi nga diba tinitimbang nyo yung sitwasyon, make sure na it is something that you love to do, make sure na it's something na nagbibigay sa inyo ng kaligayahan, no? Kasi minsan kapag ka no choice tayo, diba, parang pinipili natin kahit hindi natin masyadong gusto yung tao, bagay, sitwasyon, mga kapiksi, parang napilitan lang kasi no choice. So this time around, guys, make sure na kung ano talaga yung gusto mo, yun talaga, no? Para magaan sa pakiramdam, mga kapiksi. Masasabi mo na finally sinunod mo yung puso mo, okay? And what you need to know, guys, no, magiging very productive and very busy kayo kapag once na nakapag-decision na kayo, kasi doon na kayo makakakita ng movement. So you will be very busy, mga kapiksi.
And parang marami rin kayong matututunan dito guys, and it will bring you a lot of experiences at saka karunungan din as you go along the way mga kapiksi. Okay? So, marami tong parang magiging ano siya, bahagi ng iyong learning and development. Your hopes and fear, this is more on hopes guys. This is a water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio. So ito guys, ang nararamdaman natin dito is you will fall in love sa decision nyo, no? Kumbaga mapupuno kayo ng kaligayahan. Emotionally you will be happy, you will be satisfied sa magiging outcome na magiging decision nyo, mga kapiksi, pagdating sa inyong pagkakakitaan. Okay? So, parang masasabi mo in the future na yan yung naging best decision mo sa buhay mo and no regrets, mga kapiksi. Okay? And yung potential future nito guys, malayo pa yung pwede nyong marating, and parang brighter future, no? Brighter future, mas maliwanag, mas makulay, and something exciting din. Something exciting is around the corner para sa inyo, Aquarius. So, yeah, i-mind nyo na yan sa comment section mga kapiksi. I-look forward nyo yung mga positive na experiences na yan guys. Okay? So, dito naman, tingnan naman natin yung comment down below pala if naka-resonate kayo dyan sa reading natin guys. And ito naman guys, tingnan naman natin yung emosyon na sa romantic relationship pwedeng nararamdaman mo or nararamdaman ng person mo or nararamdaman nyo parehas guys. So, latag muna natin lahat para makita natin mga kapiksi. Ayan. So, ito maganda kasi puro positive. Minsan pag sa totoo lang guys, kapag sa love energy, medyo kinakabahan ako kasi especially kapag negative kasi ang hirap i-deliver. Anyway, so ito guys, punong-puno ng tiwala dito sa relationship, no? So, you trust each other, hindi lang ikaw, pati si person mo nagtitiwala siya sa'yo. And proud kayo sa isa't isa ng person mo, proud kayo sa relationship nyo mga kapiksi. And yung iba sa inyo guys, parang feeling ko nakita mo na yung the one para sa'yo, no? Parang feeling mo ito na yung person na para sa'yo, siya na yung the one, dahil sa gaan ng pakiramdam, dahil sa pagtitiwala, dahil sa ganda ng energy sa relationship nyo guys. Okay? So, actually bihira ito. Pero I'm happy na sana makaresonate kayo dito sa ganitong klaseng relationship or romantic energy. Ibig sabihin nito guys, very harmonious yung relationship nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, i-mind nyo na to guys sa comment section tong harmonious na relationship, and comment down below if nakaresonate kayo dyan sa reading na yan, Aquarius. Ito yung ating 2026 kapalaran guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.